Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB. Ngayon sa LFRB, ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalating milyon daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIDL. Nakalagay niya. Nandyan po lahat. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver. Tuloy ang biyahe. Peke ang plaka, siyempre. Tapos yan, matagal ka na driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa police o enforcer. Tama? Dumulog sa pamunuan ni Colonel Busita ang isang bus driver dahil tila ba pinabayaan siya ng kanyang operator. Dahil mantakin nyo mga idol, nahuli siya ng LTO dahil kolorum pala ang kanyang bus na minamaneho. Kaya nakumpiska ang kanyang lisensya. Samantalang ang bus dali-daling inasikaso ng mismong may-ari. Kaya nakakabiyahe ito ulit. Ang nangyari, tila ba napabayaan ang pobreng bus driver dahil naipit ang kanyang lisensya at hindi niya makuha o matubos. Kaya ito ang inoksyonan ni Colonel Busita. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mga susunod na eksena ukol dito. Kuya, taga-saan ka? Bacor po. Pero ang probinsya mo? Sama. Samal. Alin. Alin? Alin mo din. Di ba ang alin pagliban ng mula Bicol? Matnog. Matnog. Tatawid. Tapos alin. Alin po. Yun ay Southern Samar. Northern. Northern Samar. Oo. Okay. Ano bang nangyari? Bali po, tinawagan ako ng operator ko. Pabiyahin kami, biyahin sa Leyte. Oo. Nakabiyahe po kami isang ikot na ng Leyte. Balik kami ng Cubao kasi ang terminal ng CIBL, Cubao. CIBL. Ngayon, pagdating namin ng Cubao, pumila ulit kami. Balik ulit kami ng Leyte ulit Leyte. sana. Bali, ang biyahe mo, Cubao, Leyte. Oo. Okay. Ngayon, yung pangalawang ikot namin, pabalik kami ng Leyte ulit. Pagdating namin ng Sorsogon, na ano kami ng LTO Legazpi. Nahuli kayo. Pinatabi ako. Sabi sa akin nung itong LTO Legazpi, tinawag ako pagbaba sa sasakyan. Kuya, halika rito, bakit dito ka nag-drive? Sabi sa akin. Hindi mo ba alam? Ulurum yan, hawak na bus, sabi niya. Sabi ko, ganun ba sir? Sabi ko, oo, kawawa lisensya mo rito, sabi ng LTO sa akin. Hindi mo alam na kolorom. Hindi ko po alam kasi bunot lang, kumbaga bunot lang ako. Nagtiwala ako sa operator ko rin dahil siyempre matagal na nagbibiyahe yung bus niya doon sa CIBL eh. Ay ako, kabubunot na ako driver. Hindi naman ako para maghanap pa ng gusto ko makabiyahe kaagad ako dahil sa gusto ko pamilya. Ang sinasabi ng boss mo, prangkisa, CIBL. CIBL po, Saan ang terminal? sa Cubao po. So, nung napara kayo at sinasabing kolorom, anong ginawa ng LTO? Ayun po, kinuha yung lisensya ko, tapos tinikitan, binakbak yung plaka sa harapan at saka sa likod. Hindi in-impound ang bus? Hindi po inimpam. Diniretso po namin ng Leyte yung, kasi nakiusap yung mga pasahero, wala silang matransferan, pinadiretso na lang yung bus. So, kung nakadiretso ng Leyte, nasaan ang bus ngayon? Hindi, pagdating po ng Leyte, sir, mga 3 weeks siguro, doon lang muna yung bus sa Leyte. Ako umuwi ako dito sa Maynila. Ngayon, mga 3 weeks, nagawa sila ng paraan na may uwi yung bus dito sa Bacoor. Kahit walang plaka, naiuwi. Oo, naiuwi nila yung bus. Iba na ang nagmaneho. Iba na ho. Ngayon, sa pagkakaalam mo, yung bus na ito, nabiyahe pa rin. Oo, nabiyahe ngayon dito, iba na ang gamit na plaka. Alabang na ang linya niya. Alabang luto na. Iba na ang plaka. Iba na. Iba ang galing, no? Kumuha siya ng Ang ngayon, naipit yung lisensya ko, siyempre. Ako Ilang ngayon, months ka nang walang hanap buhay? Ano na po?
Ano na buwan? May pamilya ka. Opo. Ang misis mo, may hanap buhay. Wala po. Tambay sa bahay. Bakit? Nag-aalaga ng dalawa kong may sakit na epilepsy. Dalawa mong anak may sakit. Puro may epilepsy. Epilepsy? Oras-oras. Hindi mo masabi sa isang araw. Minsan 3 beses abutin. Sinusumpong ano. Sinusumpong. Ay, kaya hindi Alam mo, pwede maghanap buhay ito. Nakakita na ako ng may epilepsy, Brother Matt. Yung biglang matumba. Wala tutumba ko. Nanginginig. Nangingisa yan. Oo. Dalawa? Opo, dalawa. Pero ilan Lalaki, anak mo? babae. Ilan anak mo? Ang buhay kong anak, bali, yan sila eh. 10, 6 mong buhay. Yung apat, wala na. Wala. 6 lang ho yan. Ano yung kinamatay ng apat? Masakit din. Sakit din. Tapos, Nagsisigarilyo ka ba? Opo. Brother Matt, sa mga kababayan natin na may pamilya, hindi ako doktor pero sinasabi, pag nagsisigarilyo ka bilang pamilyado, malaking porsyento tatamaan ng anak. Kita mo, 4 na anak mo namatay sa sakit. Kasi matagal ka na nagsisigarilyo, ano? Ngayon, nagsisigarilyo ka pa rin. Opo. Pero hindi na katulad dati na umano sa sigarilyo. Kumbaga, na lang ang pagsisigarilyo. Yung wala namang sisihan nito, pero yung anak mo na namatay sa sakit, kaya naging mahina yun dahil sa sigarilyo. Yung anak mo na may epilepsy, dalawa, malamang sa malamang, epekto rin ng sigarilyo yun. Pero nandyan na yan eh. 6 months ka nang walang hanap buhay. Opo. Ganito, ito yung salaysay mo. Sige. Sulat tayo sa LTO na maimbestigahan. No? Oo, para doon sa lisensya mo. Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB. Ngayon sa LFRB, ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalating milyon daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIDL. Nakalagay niya. Nandyan po lahat. Hmm. Sige. Ganito, no? May letter ka dyan. Papaimbestigan natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo? Wala eh. Wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi kailangan mag-appeal eh. Eh, ang problema, ang multa niyan, 1 million. Opo. Suspended ng 6 month. Tapos, ngayon, nabiyahe pa yung bus. Yung unit. Oo. Kasi kumuha siya nagkabit ulit siya sa biyaheng Alabang. Biyahe niya labang. Luton. Kumabit na naman siya para hindi yung bus niya. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver. Tuloy ang biyahe. Kaya ang plaka, siyempre. Tapos yan, matagal ka na driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa police o enforcer, tama? O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga police na hindi sinseridad, walang sinseridad sa trabaho, yan ang nangyayari, may mga kolorom. Ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. No, ganito na lang. Papagawa ko ito ng letter Opo. sa lawyer ko, sa abogado, no? Para sa LTO. At papaimbestiga natin kasi pwede ako nagkakamali pagka ganyan basta pampasayang. Ang liable talaga dapat yan yung may-ari. Hindi naman natin hinahamak si Kuya. Ano ba naman ang kakayahan nitong mag-imbestiga? Kung koloro mo hindi, di ba? Hindi naman ibig sabihin, pinagtatanggol ko siya o kinukonsente ko siya, di ba? Pero dapat, maging makatao, patas at gagamitin ng LTO at talino. Kumbaga, sabihin na natin mali, nagmaneho siya ng koloro. Pero pag masusi mong inimbestigan, dapat maunawaan na itong mga driver na katulad niya ay walang kapasidad, walang kakayang mag-imbestiga kung koloro mo hindi. Di ba? So, umaasa tayo na maayos natin ito. 6 months ka nang wala na buhay. Nako. Ay, ikaw ba? Drive ako? Anak ko po. Rider, Mobit rider. Mobit Mobit rider. po yan.
Oo. Brother Matt, may pera pa ba tayo dyan? Ako, kapatid, hindi ako politikong milyonaryo ha. Retired lang ako. Ako, retired police. Hindi naman ako nasangkot sa anomalya. Nagretiro ako. Talagang simpleng retirado lang. Itong building na ito, ay naitayaw namin ng misis ko. Utang-utang sa Upsly, utang ko saan sa mga kaibigan. Mula nung 1989 hanggang magretiro ako, 2019, doon pa lang ako nakabayad ng utang. Puro utang-utang. Kaya, sige, ganun. Magdasal kayo na mabilis itong ma-actionan ng LTO. No? Kasi, ang LTO naman ay hindi yan malupit. O, ibig sabihin, pag nakakakita sila ng katwiran, lalo si Asik Bigor Mendoza and Attorney Greg Bua, ang ganda ng tandem nun. Parehas abogado, parehas magaling, parehas makatao. Napanood ko po yung ano nyo kay LTO, kay assistant. Pero, Napanood ko po yung may motorsiklo ka? Ikaw? Wala po. Yung motorsiklo mo sa'yo? Sangayon ka kay Senator Tulfo pag magpaparesto, ikaw dapat. Laki nga po ng ano, ang dami nag-react doon eh. Ay kung FW ka, nag-expire yung sasakyan ng pamilya mo, di umuwi ka. Tsaka yan, second hand din po kasi yan. Hanapin mo pa yung 10 years na, hanapin mo pa yung pinaka first owner. Hindi, huwag kayong mag-alala. Kasi, may sinasagawang consultative meeting ang LTO. Mariresolve na yung problema mo. Importante, hindi nakaw, hindi involved sa crimes, hindi sangkot sa aksidente. Madaling mariresolve yun. Nagmungkayin na tayo sa LTO. Kaya yung sa'yo, mariresolve na. Pero hindi ka sangayon kay Senator Tulfo. Pero ikaw, follower niya. Hindi. Parang tumatanggi lang ito. Nadaan lang sana sa YouTube. Nadali ka sa YouTube. Nadaan lang, nito ko nga lang nalaman na kasi yung mga second hand na motor. Pwede na mahuli, 20,000 yung multa. Huwag kayong maniwala doon. Hindi pwedeng gawin ng LTO yan sapagkat marami ang kanilang ambag. Malaki ang ambag nila sa problema. Kaya hindi pwedeng isakripisyo kayo. Noong isang araw lang may humingi sa amin ng tulong. Naglakad ng transfer of ownership. May higit 1 buwan na delay sa LTO. O, paano mo pagmumultahin yung nag-asikaso ng transfer? Eh di malinaw, ang mali, LTO. O, bakit kayo pagmultahin? Pag LTO mali, libre. O, malaking kalukuhan yun, hindi tayo papayag. No? So, huwag kayong mag-alala. Brother Matt, bigyan mo itong 2,000. Yeah. Tapos yung contact number mo nandito. Wala pa, ilagay na lang sir. Ilagay mo at update ka namin. Zero. Hindi, susulat mo na lang. Ano natin. Okay. Sige. So, brother. O, diretsahan tayo. Pumunta kayo dito, hindi pa kayo mayagahan, no? Ilagay na po na, tigal kami sir. Hindi, tinatanong ko nga kayo. Umalis kayo ng bahay, hindi pa kumain, ano? Hindi po. Agnes, ba't ko alam? Yan ang ugali ng mahirap na tao. Naghahabol po kami para talagang sadya Hindi. namin sir, kayo makausap. Kaya hindi na kami Ang nag-aral ordinaryong Pilipino, Agnes, alis ng bahay, inom lang ng kape. Kasi, unang-una, hirap nga sa buhay Kaya yan, kakain yan mga alas 11 para yung agahan tanghalian dala na. Tapos hindi na magmerienda, no? Tapos sa hapunan yung bahaw, yung tira-tira. O kaya ko alam Ako naman formal lang anak ako ng magsasaka. Yung mata lang walang putik. Yan, pamangkin ko, witness yan. Bahay kubo kami lumaki. Okay, so kumain na kayo? Ako po. O sige, may pamilya ka, di ba? Bawal magmotorsiklo walang helmet, ha? Dito naman po kami. Maganda pa misis mo. Sakto. Kaya ako na itanong. Agnes, kaya ako na itanong, itong mga riders, hindi takot mamatay May nasabihan nga ako, sabi niya, sir, lahat naman tayo mamamatay Nasabi ko, sige, una-una lang yan. Sabi ko, may misis ka ba? Yes, sir. Pag namatay ka, paano yon? Kung pag-interesan ng kumpare mo, sabi niya, dapat pala talaga nag-iingat. Hindi takot mamatay. Gano'n naman kasakit. Baka may kumakain ngayon. Gano'n naman kasakit. Habang nailibing sila lakit, inuuot,
Yung misis mo naman, inuod-od ng iba. Di ba? Hindi, real talk. Yes. Opo. May anak kang babae. Opo. Ilang taon na? Isang taon pa lang. Ito makinig kang mabuti. Huwag kang matakot sa kumpare mo para sa misis mo. Ito. Kaya dapat mag-ingat ito, Agnes. Maraming namatay yung tatay, na-inlove sa iba yung babae, di nagkaroon ng karelasyon. Nadidisgrasya yung anak na babae. Noong stepfather. Walang kakayahan lumaban yung babaeng anak. Tatakutin na pag nagsumbong ka sa nanay mo, papatayin ko kayong mag-ina. Wala na. Oh. Kaya dahil alam ko naman, mahal mo yung anak mo, mag-ingat kang mabuti. Kasi pag nadisgrasya ang tatay, pati anak nadidisgrasya. Oh. Yan, nakapag-sermon patuloy ako. Ito naman si Kuya, may edad na eh. Baka wala ka nang kumparing maglakas loob sa misis mo. Ano? Wala na. Oo. Bakit sabi nung iba, ang pag-asawa, parang sugal? Paniwala ka? Paniwala ka? Ikaw? Wala po. Na ang pag-asawa parang sugal? Mali kayo. Bakit po? Sa sugal, pag talo, may bawi. Sa asawa, pag talo, wala ka ng bawi. O sige. Picture kami sir.